Hey, what's up? Welcome sa aking channel. Panoorin at pakinggan po natin ang mga sasabihin ni Pablo dito po sa kanyang bagong vlog. Ang title po nito ay May Bago Akong Side Quest. Gawa na po natin ito ng reaction video. Let's do this. Up, gang? Andito na naman. What is up, gang? Andito na naman si Pablo and we're starting a journal. Journal. Mahaba to, bala ka dyan. To be honest, hindi ko talaga alam kung bakit ko to sinisimulan. Siguro palagi lang ako madami naiisip, medyo maingay. Pero pwede rin naman kasing makakalimutin lang talaga ako. Kasi lahat ng bagay nakakalimutan ko, yung choreography namin, yung dates, kung kumain na ba ako. Well, totoo yan, no? Kapag ikaw ang tipo ng tao na masyadong marami kang iniisip, marami ka talagang maaaring makalimutan na bagay. Sobrang cliche nun, no? Ang dami mong iniisip pero marami kang bagay na nakakalimutan. Real talk yun. Kumbaga, nagubulikol yung utak mo. Kahit kakatapos ko lang kumain, even yung reason kung ba't ko to ginagawa ngayon, nakalimutan ko na agad. So, yun. Madalas, kapag may mga naiisip ako or may mga gusto kong sabihin pero hindi ko siya masabi, ginagawan ko ng kanta. Minsan naman, tormuts. Tamang rides lang para makalimot or talagang maklear yung mind ko. Pero na-realize ko eventually, hindi naman lahat ng bagay pwede ko gawa ng kanta. Tama. At the same time, hindi naman araw-araw or oras-oras pwede akong magmotor. Lalo ngayon, tag-ulan, wala akong magagawa. So, naisip ko, baka pwede ako bumalik sa journaling. Nung sinimulan ko gawin yung preface ng journal, wow, preface. Yung panimula ng journal, gusto ko talaga perfect. As in, perfect talaga. Perfect para siguro hindi ma-judge yung gawa ko. Yun ang ano, no? Yun ang ano rin ni Pablo. Kumbaga sakit ka na yan na gusto niya laging perfect. No, bilang may ano siya talagang leader mentality. Ganun, no? Kaya ganun yung naiisip niya lagi na bakit kada may gagawin siya gusto niya parang perfect, no? Ganun, maabot niya yung ganung state ng kanyang ginagawa. Para yun din, sinabi niya ano, para walang masabi sa kanya, para hindi nga daw ma-judge yung ginagawa niya. Or perfect para hindi ako yung ma-judge. Mhm. Kasi sa totoo lang, minsan kahit hindi natin sabihin na wala tayong, alam mo, hindi nakaka-apekto yung mga bagay sa atin. Yung totoo, minsan, kahit hindi natin intention, nakukumpara talaga natin yung gawa natin sa iba. Wait, teka, no? Bilang may pumasok lang sa isip ko, part ba to nung promotion ng bago niyang ilalabas na kanta? Pwede, no? Pwede. O kaya talagang napagtripan na rin din talaga ng gumawa ng, ng gantong vlog tungkol sa journaling. Parang naging, niya siguro to para journey niya sa kanyang ginagawa na yan, no? Itong journaling na yan. Ang ending, ayun, nabubulilya sa lahat ng plano. Parang feeling mo, hindi na worth yung ginagawa mo kasi mas maganda naman yung sa iba. When in fact, it's not for them, it's not for anyone. Uy, hangko. You. So, ayun, sinimulan ko siya. After ko matapos yung first output, sabi ko, okay naman. Kaso nga lang, may naman. Ayoko ng may naman. Ayun nga, no? Sabi nga natin, di ba, na talagang may pagka-perfectionist talaga tong si Olbab. Ayaw niya nung may naman kailangan okay o talagang perfect talaga yung kanyang ginagawa. Kaya minsan malaking rin yan. Bukod sa blessing, course din yan ganyan. Kailangan kasi, minsan halimbawa, naglabas siya ng kanta. Kailangan madaig niya yung kanta na yun, no? Kapag ganun talaga yung mentality mo. Kasi ibig sabihin, hindi yan okay. Tapos medyo cringe din ako doon sa ginawa ko kasi parang feeling ko hindi ako yun. Parang masyadong makulay. Tapos gusto ko talaga siya punitin as in. Masyadong makulay kasi nga siya, di ba? May yung dating niya nga, di ba? Yung wolf, di ba? Parang black lang yun. No, ganun din yung parang pagkatao ni Olba. Parang ayaw niya nung colorful. Nagigil ako, gusto ko siyang punitin. Talagang kailangan ko ng matinding powers para pigilan yung sarili ko na hindi punitin. So, instead na punitin yung papel, ginawa ko na lang, nag-next page na lang ako, tapos inulit ko. Tapos after ko matapos yung pangalawang try ko. Kasi pangit kasi kapag yung mga journal na ganyan, no? Pag may punit, no? Parang pangit na tingnan. Kaya minsan talaga, kapag may ginawa ka sa isang page, kung yun na yun, no? Huwag mo na siyang punitin. Kasi parang rin yan parang dun mo rin makikita yung progress mo kung gumanda na ba yung ginawa mo. Parang naisip ko lang, no? Parang yung gantong style, parang maihahalin tulad mo rin siya sa parang diary. Parang bukod sa yung sa journaling, parang
sketch, pwede mong gawin lahat dyan, no? Yung mga drawing, no? Parang isinasali mo rin dyan yung thoughts mo. Di ba? Parang sa diary, di ba? Kinakausap mo yung diary, doon mo nilalagay yung mga nangyari sa'yo nung araw na yon. Ganun po kasi sa amin nung araw, usong-uso po yung mga diary. Pero kadalasan po talaga nang nagda-diary sa amin nung araw ay mga babae. May ilan-ilan din mga lalaki nagda-diary. Pero itong journaling, maganda rin to, parang dito mo na ilalabas ngayong yung thoughts sa isip mo ngayon na nangyayari, i-drawing mo siya o lalagay mo rin yung mga gusto mong sabihin sa journal. Hindi pa rin ako satisfied lang. Sabi nila, pag pangatlo daw, baka swertehin. Eh di tinapos ko na yung third output. Wala talaga. Parang lagi ako may nakikitang mali sa lahat ng ginagawa ko. Parang ito na rin siguro yung way niya ng pagre-release niya ng stress, no? Itong pagjo-journaling niya. Tamo kasi may scented candle din eh. Di ba? Para ma-relax nga yung utak niya siguro. Alam niyo kasi hindi man natin hindi man sabihin ni Olbap o hindi man sabihin ng SB19 sa atin. Stress po talaga rin sila. Sa dami po ng kanilang trabaho, sa dami ng kanilang iniisip. No, kaya kanya-kanya po sila ng way na para ilabas yung kanilang stress. Real talk po 'yan. Lalo na po sa ekonomiya po ngayon ng buong mundo, hindi na po ng Pilipinas lang, sa buong mundo. Sa stress po ng araw-araw na buhay po natin, talaga pong kanya-kanya na po tayo ng labas natin ng stress. Kasi pag kinip mo kasi yung stress, wala mangyayari sa iyo, talagang mabe-burnout ka talaga. Realize ko, baka ito nga yung point. Maybe yung pagjo-journal, hindi siya about making something perfect. Baka nandyan lang siya para mailabas mo lang at mag-exist lahat ng mga tunay mong nararamdaman or tunay mong naiisip. Ako para sa akin, Olbap, no, may sabihin lang ako sa'yo. Sana minsan mag-step back ka. No, na wag laging ganun yung mentality na kailangan perfect lahat ng gagawin. Pero kasi minsan kasi kung ganun ka na talaga. Hindi mo na maiwasan dyan. Kumbaga ikaw na yon. No, pero kasi yun nga, no, kumbaga mahirap i-withstand o mahirap ilampasan kasi yung mga ginawa mo in the past eh. Tapos itong present, 'di ba? Kailangan lamangan mo siya o daigin mo siya. Napakahirap nun. 'Di ba? Lalo sa kanta ng SB19, 'di ba? Karamihan na nagko-compose talaga si Pablo. Kumbaga yung burden niya, yung dala niyang burden lalo sa grupo, 'di ba? Siya yung talagang may matinding bit-bit. Kaya nga sabi 'di ba dun sa vlog na ginawa natin ng reaction video, no? Sinabi ni Josh talaga sa kanya na bilib daw siya kay Pablo kasi kumbaga binubuhat nga ni Pablo ang SB19 dahil siya nga yung nagko-compose at aga-arrange ng kanilang kanta. At least you get time to unwind or relax naman konti. Kasi syempre si Pao din yung madalas nag-handle ng editing sa music natin, siya pagre-record sa atin. So, ano ko nga yun eh. Sabi ko, grabe, no? Kinakain ni Pao. In a way, nakakaano rin yun eh. Inspire pagka nagagawa mo yung mga... Kaya para sa akin, no, kailangan talaga maglabas ng matinding outlet nito ni Olbap para hindi nga kumbaga hindi siya ma-burnout o hindi siya malunod, no, sa binibit-bit ng stress. Dahil mahirap talaga yung trabaho ni Olbap sa grupo nila at syempre sa 1C Entertainment. So, maybe through journaling makikita ko ulit yung sarili ko. Ako talaga naniniwala ako na lahat ng tao may kanya-kanyang greatness. Yes. Minsan lang talaga nakakalimot tayo. And as an artist, isa talaga sa mga goals ko yung maging reminder na lahat tayo, we are destined for something great. Tama. Na kahit... Kumbaga, no, parang pinapayuhan tayo dito ni Olbap, no, na lalo yung mga tao na yung madaling ma-disappoint, yung madaling mawalan ng gana, no? Sinabi niya, no, lahat tayo destined for greatness. Lahat tayo. Yun yung sinasabi ni Olbap. Hindi lang siya, hindi lang yung ninong mo, hindi lang yung aki mo, pati ikaw ngayon na nanonood ngayon na parang feeling mo wala ka ng silbi sa mundo. You are destined for greatness. Lahat tayo. Ganun yun. Kailangan mo lang hanapin yun o kailangan mo lang pagtsagaan yung bagay na yun. Lalo't kung alam mong doon ka magbuboom o alam mong doon yung talagang tinatahak mo para makuha mo yung greatness na yun. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Sobrang danggulo ng mundo. Simpleng ano yun, no? Simpleng patama yun. Sobrang gulo ng ibig sabihin gobyerno, di ba? Well, talagang mulat na rin talaga sila. Well, sino ba na hindi mamumulat, di ba? Sa gulo ng gobyerno dyan sa Pilipinas. Real talk naman kasi talaga yun. Di ba? Mai-stress ka talaga, lalo sila. Sobrang ano sila eh. Masasabi natin talagang matinding taxpayers tong SB19 eh. Di ba? Kumbaga, mabubuisit ka na rin talaga. No? Parang may konting patama si Olbap dun eh. We are destined for something great. Na kahit sobrang danggulo ng mundo, there is something great inside of everyone na naghihintay lang maalala ulit.
Pero siguro before ako maging reminder para sa lahat, Ganda na, oh. kailangan ko muna unahin paalalahanan yung sarili ko. Mhm. Nandito si Pablo, sinusubukan ni Pablo, magaling si Pablo. Mhm. Ganda ng mindset niya, no? Kumbaga, ganun yung sinasabi sa sarili niya. Kumbaga, siguro pag naisip niya minsan na parang stress na siya o talagang parang wala na siyang maisip na idea, sasabihin niya talaga sa sarili niya yun, no? Nandito si Pablo, magaling si Pablo, di ba? Lahat lang positive. Kasi ganun daw yun eh. Kapag kung ano daw yung sinasabi mo sa earth, no? O sa sarili mo, lalo na, yun talaga yung magmamanifest. Kaya kailangan daw, kung may sasabihin ka, lalo pag gising mo pa lang sa umaga, kailangan yung mindset mo talaga positive agad. Kasi kapag hindi daw ganun ang inisip mo, naging negative yung mindset mo sa paggising mo pa lang sa umaga, buong araw negative na yung mangyayari sa'yo. Diba? Kailangan mong i-manifest yung positive sa buong araw o sa mismong buhay mo. So, I think hindi talaga to journal eh. Hmm. This is just me learning how to remember myself. Mhm. Ganda, no? Ayun, no? Tingnan nga natin kung anong mga nakalagay yun. Grabe naman yung mga sinabi niya dito. Thoughts, silence, no? Kumbaga, maraming ibig sabihin to na which is siya lang din talaga ang makaka-define niyan, no? Hindi natin basta mahuhulaan kung ano tong mga nasa isip niya na to. Pero para sa akin, no, magandang outlet din tong kanyang ginagawa na to. Para, yun nga, may labas yung kanyang thoughts, yung kanyang mga stress, yung kanyang mga pwedeng frustrations, di ba? Kaya niya ginagawa rin siguro to. Kasi at this day and age, sobrang, kahit mga bata pa lang nai-stress na rin talaga. Sa sobrang gulo na nga talaga ng ng mundo. Di ba? Ganun yan eh. Kaya masasabi po talaga natin na malaking bagay din po itong sinasabi ni Olbap. Lalo nag-mention din siya na parang yun nga, yung ganun yung mentality niya, kailangan the best siya. Diba? Kailangan ganito si Pablo, kailangan ganito si Olbap. Diba? Ganun. Parang sinasabi niya sa atin na parang gawin nyo din itong bagay na to. Hindi man tayo mag-journal o hindi man tayo mag-journaling. Diba? Kailangan nating isaayos yung mindset natin. Although dumarating talaga sa panahon na minsan maging cloudy yung utak natin tulad siya. Diba? Sinasabi siya talaga na parang minsan talagang nakakalimot siya sa mga bagay-bagay. Di ba? Kahit mismo yung mga ginagawa niya, nakakalimutan niya. Pati pagkain niya, minsan nakakalimutan niya kung kumain na ba siya o hindi sa dami ng iniisip niya. Pero kailangan po talaga natin minsan mag-step back. Minsan i-relax natin yung utak natin. Huwag tayong masyadong pumoko sa mga bagay na alam naman natin na mabuburn out tayo. Kinabukasan, pwede naman natin ulit gawin yung mga bagay na yon na kailangan minsan talaga i-reset muna natin ang ating mindset o ang ating utak, no? Para hindi nga tayo mapunta sa bagay o sa mindset na magiging negative lang. Diba? Ganun po yung gustong sabihin dito ni Pablo. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.